bagong horror movie na ang kalaban ay mga dinosaur. Maganda naman tong panoorin basta huwag mo lang pag-iisipan masyado. Mangyayari itong lahat sa Oak Street kung saan maraming nakatira dito kabilang ang isang pamilya. Pero isang gabi, mababaliktad nga yung mundo nila nang malipat nga yung buong lugar nila sa panahon ng mga dinosaurs. Literal na nag-teleport yung lugar nila sa mundo nga dati kung saan ngayon gagawin nga nila ang lahat para makasurvive at makapagtago sa mga dinosaur. Hindi magiging madali lalo na't napakadami at iba't iba nga yung mga dinosaur kung saan karamihan nga dito ay gustong kumain sa lahat ng taong nakatira sa lugar na yon. Title ng movie, The End of Oak Street. Spoiler alert na ha, movie review kasi to hindi movie recommendation. Tawa ko dito nang pinicturean niya yung asawa niya habang sa likod may nag-aanuhan ng mga dinosaurs na wala lang. Kasi alam mo yon, very human lang to do Honestly, okay naman yung movie, pwede na. Pero katulad nga ng sinabi ko, huwag mong masyadong pag-isipan ng malalim yung kwento kasi mabubuang ka lang. Sobrang daming plot holes lang na given na rin since may mga kakaiba and may time travel aspects din naman yung kwento nito Personally, bilang fan ng mga dinosaur movies, sobrang inabangan ko nga rin tong movie na to and pwede na rin naman, lalo na't naangguluhan din nila to na parang horror. Nakakatakot din talaga yung mga dinosaurs dito, nakakabahan ka din sa bawat paglabas nga nila ng bahay na hindi mo alam kung ano yung pwedeng umatake sa kanila Appreciate ko din na kahit papaano, nag-explore nga sila ng iba't ibang mga dinosaurs na hindi lang palaging T-Rex or Velociraptor na may mga crocodile pa silang mga pinasok or mga dinosaur na pagong ganon. Also love the visuals and the scoring of the film. It feels very vintage in some way na bagay nga siya doon sa kwento Kasi nga, parang ganito yung vibes ng mga random adventure movies na napapanood natin dati na para siyang, alam mo parang malawan sa upon a time ganon. Para siyang Jumanji na may random board game, na may mga ganitong kapangyarihan at mga pangyayari, and it's fun naman, pero kasi hindi lang siguro nila natapos ng maayos yung mismong kwento. Alala ko nga din sa part na to, yung naipit nga sila doon sa loob ng sasakyan dahil nga nagkaroon ng stampede ng mga dinosaurs. Parang may ganyan ding scene sa may Jumanji Kami lang kasi yung ending, it feels too easy and cliche and parang nasayangan ako sa buong journey na parang kang nanood ng movie na ang daming nangyari, tapos sa dulo, panaginip lang pala lahat, parang ganun Medyo nahabaan ako doon sa introduction pero okay naman din once na napunta na nga sila sa panahon ng mga dinosaurs na ang intense naman na din. Kaso kasi parang halfway bigla silang nawala doon sa story na parang what now? Saan na pupunta? Kasi nga wala silang clear na direction Consistent yung pacing, the story is all over the place na at some point the dinosaurs aren't enough to distract me doon sa lazy writing nila To be honest, hindi nga nila na-resolve ng maayos yung conflict ng mag-asawa Pero putek nagulat ako Spoiler alert na Akala ko mabubuhay pa si Iwa nung nakagat nga ng dinosaur yung binti niya. Tapos ayun, biglang minukbang Like literal, nagulat talaga ako kasi nga, hindi ko in-expect Iisipin nga, kasalanan ng anak niya yan Lumabas pa ng bahay para habulin yung aso niya, ayan tuloy, nawala yung tatay niya. Pero sa bagay, kung ako rin naman yung aso ko aatakihin ng dinosaur, baka isugal ko din buhay ko Story feels lost kasi wala silang na-establish na next step and pupuntahan nga nitong pamilya. Wala silang goal na need nga nilang maganap ng pagkain or tumulong ng kapitbahay. Like nangyari lang yung lahat ng gulo sa second half onwards nung tumakas yung mga anak nila Daan na lang sila napupunta dito, napupunta sa ganyan, magtatagpo, tapos random nilang mahahanap yung umiilaw na orb na portal na wala lang. Everything is too convenient, wala lang silang na-achieve na pinaghirapan talaga ng mga characters. Like I said, I didn't like na nakabalik sila 20 minutes before nga sila ma-teleport, tapos nag-brain blast nga yung nanay, and dito nga niya na-figure out kung paano maliligtas yung ilang taong mahalaga sa kanya. Somehow natawagan nga niya silang lahat, tapos somehow sumunod sila sa kanya, kahit na paggabi na yon, tapos bumabagyo pa. Like, come on man, kung may tatawag sa akin ng hating gabi, tapos bumabagyo, sasabihin, pupunta ka dito. Bakit ako pupunta? Wishy-washy enforce lang talaga ng ending na all that journey, tapos ito lang yung solution, tapos happy ending na wala lang. It's too abrupt lang, at least for me. Honestly, I was expecting na matatrap na lang talaga sila doon sa past, na basically kailangan talaga nila makasurvive everyday nga sa mundo na yon, na God knows if possible yun, di ba? Don't get me wrong, okay lang naman sa akin yung may mga magical something-something, may mga portals na nakaraan sa present time ganon, pero kasi ayusin naman din yung pagkakasulat. Kaya sa mga ganitong time travel plot din kasi talaga, normal na may naiiwang malalaking mga butas nga doon sa story, since katulad nga dito,
na nag-go back and forth nga sila sa past and present. Siyempre, hindi lang naman sila yung napunta sa past and marami pa nga sila. So, paano kung yung iba doon, mapunta rin sila sa present, tapos may baguhin sila ganito, ganyan? Ano yun? Magkakaroon ba sila ng ibang dimension na iba nga doon sa mga bida? Or, magbabago lang ulit yung binago ng mga bida? So, alam mo yan, ang gulo nun. Other question, paano kung may iba pang makahanap nga nung portal na yon na makaisip na lumusot nga doon? Ano yon? Babalik din ba sila 20 minutes before nga mateleport yung buong lugar nila? Or sa ibang time na sila since nabago na nga ng mga bida yung nasa past ganon? Ang malaking problema kasi dito, if anyone can change the past as long as ma-figure out nga nilang dumaan doon sa may orb or doon nga sa may portal, how sure tayo na yung family nga nila Anne Hathaway na hindi nga mababago yung mundo nila? Or katulad ba to sa Marvel na kapag ka may binago, magkakaroon lang ng bagong branch ganon? Honestly, masakit siya sa ulo isipin, pero sige, bahala na nga. Dami kasing movies ni Anne Hathaway ngayong taon eh. Sabi lang kasi talaga yung issue and paradox nga doon sa twist nga doon sa film. Kumbaga, it kinda destroys the first half of the film na maganda sana eh. Ang isa ko pang ino-overthink, paano tatanggapin nung tatay na nakaligtas siya and kasama nga niya itong alternate family niya when yung totoong family nga niya doon sa universe na yon basically, naiwan nga doon sa past nang walang kasamang tatay. Ito pa rin yung dalawang anak niya and asawa niya, but again, hindi ito yung original niyang pamilya, technically, and who knows kung ano nang nangyari sa kanila. Buti pa nga yung batang babae, naligtas niya yung mga magulang niya, tapos na-duplicate pa siya ganon, pero bakit hindi niligtas ni Anne Hathaway yung versions nila? I'm not sure kung na-miss ko lang ba, pero kasi parang unfair naman doon sa other version nila na basically, ninakaw nila yung tatay nila eh. Yun, maganda yung first half pero sobrang questionable and confusing yung second half. So ang torta rating ko for The End of Oak Street ay 5.5 out of 10.